Hey guys! Welcome to my channel. May nabiktima na naman ng Glock. Okay? So, safety check. May nabiktima na naman ng Glock. Ayon sa balita, pulis na Jejebs gagamit ng CR. Nahulog daw yung service firearm niya. Malamang Glock 17 yon. And then, nung pagkahulog daw, pumutok, nabaril yung si Manoy. Okay? Kawawa naman. Anyway, tawag dito, gagawin natin ang reaction video yan. Okay? Kasi, dun pa lang sa report ng hindi na tayo sang-ayon. Sana siya ng personal necessity niya. Magsisiyar Yun daw. na ang nangyari. Aksidente na. Yung 40 anyos, mas bata pa sa akin, no? Sa Sarangani Province. Naka-Glock 17 si Sir. Nabaril niya nang hindi sila. Sino ba naman magsasadya niya? Maselang bahagagi ng kanyang katawan. Okay, sa lahat ng tatamaan doon pa. And mamaya mag-offer tayo ng explanation. Ano kaya yung possible? Ayan o, ayos sa mga gagamit sana ng banyo. O, kita nyo? Ito yung toilet bowl. Basag o. So, tumama dyan yung, yung bala. Okay, so nalaglag daw yung barel, ha? Yung Glock 17 niya, nalaglag daw. Pagkalaglag, aksidente, pumutok ang barel. So, ito yung, toilet bowl, basag. Tumama sa kanyang Manoy. Loaded ang iyahang baril para sa Glock Manggot, quick response. So, wala siyang safety. Ang safety niya is nasa trigger. Pag loaded siya, kahit nababagsak yan, puputok yung... Well, sorry to say, hey, no, ma'am, kasinungalingan yung sinasabi mo, no? Hindi mo pwedeng sabihin walang safety number. Wala siyang external safety, oo, okay? So, na-safety check ko na to kanina, di ba? Yan, wala siyang external safety. Kasi hinahanap niyo 1911 eh. Hindi siya 1911, Glock siya eh. Pero tatlo ang safety nito, no? Trigger safety, drop safety, tsaka firing pin safety. Mamaya papakita nyo. Last year, a few months ago, nag-assemble ako ng Glock clone, which is a PSA dagger. Doon ko nakakita yung internals nito. Okay? So, hindi talaga puputok kung hindi kakalabitin yung trigger. Kita nyo yung trigger safety? Kung hindi mo yung di-depress, kinasa ko na kanina to, di ba? Kung hindi mo yan i-depress, hindi mo to kahit itulak mo yung trigger, hindi. So, pag hindi umatras yung trigger, nakaharang yung yung firing pin safety. Hindi bababa, it will not get out of the way. So, ito yung firing pin safety. Ito yung firing pin. Nakaharang, di ba? Paano kailangan bumaba to or mawala to sa direction ng dadaanan ng firing pin? Kailangan i-activate mo yung trigger. So pag inactivate mo yung trigger, pwede na yan dumaan. Oh, so may safety yan, no? So may safety. And yung pinakauli, yung drop safety, yung nasa likod. Meron yan, mahirap na ipakita dito. And mamaya, meron sa YouTube, available naman yan eh. Hindi ma-activate yung firing pin pa din hanggat hindi na di-disable yung drop safety. Merong humahawak sa likod dyan eh. Yung firing pin, merong ganito. May nakaharang pa din eh. So, kailangan bumaba yan. Yun yung drop safety. Kaya kahit mahulog, hindi to tatama. Mamaya, mas maganda ipakita. So, it's sad na nasa culture ng mga polis yung pagsisinungaling or hindi nila alam. Either way, pipili kayo. Nagsisinungaling siya or tanga siya. Dalawa lang naman yun eh. Hindi niya alam or nagsisinungaling siya. Hindi pwedeng parehas eh. Hindi rin, pwede bang parehas? Hindi. I don't know. Pwede bang parehas? No? So, siguro hindi nila alam or pinagtatakpan nila yung mga kabaro nila. Kasi palagi na lang ganyan nangyari sa Pilipinas eh. Pag may mga negligent discharge, sinasabing pumutok daw ng kusa yung baril. Para bang may gusto nila talagang i-proliferate yung idea na may sa demonyo yung baril, na may kumukontrol dyan. Na pag eto kinasa mo, bigla na lang puputok yan. Hindi, it's not gonna work. Lalo na kung tatlo ang safety nito, nasa internal safety.
Okay, kahit na mahulog to, hindi talaga. Kasi nakita ko na yung safety niya sa loob eh. Nag-assemble ako ng ano ko eh, Glock clone ko eh. Okay, pakita natin yun, no, tuloy. Rumisponde mga kasamahan, syempre. At sinugod siya sa ospital. So, and then, mga kasamahan din na nag-imbestiga, syempre, ano sasabihin? Ang sisi nila yung baril. Hindi yung tao. So, palaging sinisisi yung baril, hindi yung tao. So, maging responsable at maingat sa kanilang baril. Safety gun owner, be responsible. Kasi ang baril natin pwedeng makatulong, pwede rin disgrasya sa atin. Well, yun na naman eh. Para bang may sariling isip yung baril eh. Na minsan tutulungan ka niya, minsan madidisgrasya ka niya. Hindi, yung user talaga yan. User ang nagkamali dyan. Ba't ayaw nilang i-point out? Yan, nasawi ang isang polis. Habang ito pa isa oh. Ito pa isa. Habang nililinis. So, paano ba kayo maglinis ng baril? Kinakalabit nyo yung trigger? Yun ang ano eh. Kailangan natin ano. Sige na nga. Yung basic gun safeties. Okay? Basic rules of gun safety. No? Treat all guns as if it is loaded. If it's loaded. Okay? Ano ibig sabihin? Pagka may nagbigay siya ng baril, itrato mo yan na, ano, na loaded. Wag mo yan i-point kung kani-kanino. Or pumunta ka sa gun store, oy, patingin nga ng baril. Lalo na nakarang AFAD, no? Or mga DSAS. Tinghawak kayo ng baril. Bahala ka na kung saan ka mo may point yan. Naka-ano naman eh, nakatawag na, naka-zip tie. Sabi, ay, hindi naman yan loaded eh. Well, paano yung number 1 rule? Treat all guns as if it's loaded. So, kahit titingin kayo sa mga gun stores, yung muzzle discipline pa rin. Okay? Muzzle discipline pa rin. Itutuloy nyo yan. Okay. And, yun nga, no? Trigger finger off the trigger. No? Naglilinis ng baril. Paano ka ba maglinis ng baril? Kinakalabit-kalabit mo ba yan? Ganyan ka ba? Uy, pumutok. Paano ba maglinis ng baril? Diba? Nakakaano na minsan eh. Kasi palagi na lang sinasabi, uy, na-aksidente daw dahil, naglilinis. Paano ka ba maglinis ng baril? Di ba dapat i-clear mo muna yan, magazine off, baklasin mo, no? And always sa safe direction. So yung una, safe direction pa rin tayo. Kahit maglilinis ka ng baril. Di ba? And know what's on your target and beyond your target. So ibig sabihin, sa gun range na yun eh. Pero kung nasa bahay kayo, yung safe direction, palagi tinatanong, saan yung safe direction? Pointing downwards ba yan? Paano kung nasa second floor ka? Tapos kahoy lang ang bahay nyo. Pointing upwards ba? Paano pag nasa second floor naman may mga tao? Diba? So, it depends on the situation. Ang definition ng safe direction is, kung saan daw na, kung sakaling pumutok yung barel, may minimal loss of lives or properties. Yung walang gano'ng masasaktan, walang tatamaan. Yun ang safe direction. Okay? Yun. Walang specific na left, right, up, down. Kasi depende. Baka may tao dyan sa left mo ngayon or may tao sa taas o sa baba. Okay? So, yun pa lang eh. Doon pa lang, no? Yung trigger discipline, no? Trigger finger, off the trigger until you're ready to shoot. Nakakatawa to. Babasahin natin yung mga ano pa? Ito, tag dito. Hindi natin alam kung ano nangyari to. Naglilinis doon ng baril sa kama. Baka mamaya just for insurance purposes, sinabi lang na baka nag-suicide to. Hindi natin alam, pero baka nag-suicide. Kasi may maglilinis ba ng baril sa kama? No? Tapos sabihin na naman, aksidente. Okay, eto, papakita ko sa inyo. No? Although, makita nyo naman to sa YouTube eh. Diba? Yung safety ng Glock. The Glock contains 3 safeties. The first is the trigger safety. The trigger cannot be pulled back unless the safety is engaged. Okay, so hindi natin pwedeng tuloy-tuloy yung video para hindi tayo maka-copyright. Pero yan, yung unang safety, trigger. Allowing it to move Magkakonnect yung past the tatlong yan frame. ha. Magkakonnect.
The second is the firing pin Firing safety. pin. So, hindi to ma-activate or hindi to ma-deactivate hanggang hindi mo pinipress din yung trigger. The firing pin cannot May move nakaharang, past the may safety nakaharang unless the trigger bar So, dito pa lang, dito pa lang, masasabi nyo na, either hindi nila alam paano nag-ooperate ang Glock or nagsisinungaling sila para pagtakpan yung kabaro nila. Kasi may nakaharang sa firing pin eh. Oh, so hindi nga pwede itong ma-deactivate kung hindi kinalabit yung trigger. So, kinalabit yung trigger. has pushed it up, allowing the ayan, firing pin to move past this safety. O, kita nyo? Kailangan ikalabitin yung trigger para mawala tong firing pin safety. The final Alas, is ito. the drop safety. Oh, drop safety. Dito na ngayon masisira yung statement nung nung police na babae na nahulog daw. Pati yung mga nag-iimbestiga, no? May drop safety. Ano The silbi trigger niyan? bar is held in place by the housing. Yan, may The isa firing pang pin humaharang cannot- yan. Ito humaharang. Ito yung humaharang eh. So, kailangan kalabitin niya yung trigger para maalis yung harang na yan. So, otherwise, kahit mahulog to or humahampasin mo ng martilyo yung likod ng ng slide, hindi puputok kasi may nakaharang na bakal, oh. So, yan yung drop safety. Move forward unless the trigger bar has moved back Oh. and cleared the ramp of this housing. Okay, so ngayon, I made my point na either hindi nila alam how a Glock works or nagsisinungaling sila para pagtakpan yung kabaro nila. It's up to you, no? It's up to you. Ngayon, basahin natin yung mga comments, no? Basahin natin yung mga comments na nakakataas ng nakakataas ng high blood eh. Anyway, so ito, sabi ni Engineer Pinakbet 24, sinisi pa ang Glock sa built-in drop safety. Hindi puputok kasi di naman yan Nag-comment ako, sinisi pa yung barrel. Di puputok yan kahit malaglag. May firing pin safety, drop safety, at trigger safety. Misleading yung sinabi ng babaeng police na walang safety ang Glock. Ang totoo niyan, nakalabit niya yun sa pag-unholster niya. Yan ang totoo niyan, no? Na may i-demo natin. Sa pagkaalam ko, ito malupit. Ito sinagot ko to eh. Guys, naalala ko yung kasabihan na little knowledge is a dangerous thing. Na akala mo may alam ka na sa barel tapos mangangaral ka. Sa pagkakaalam ko, sabi ni Isabella, dapat yung unang putok ng barel is empty bullets lagi. Para sa kaligtasan at kapag nagkaroon ng inkwento or emergency, saka ito kinakasa na may bala na sa susunod na gatilyo. Kaya meron iba't ibang training at kung ano pang requirements sa mga police. Lalo na tinetest din yung presence of mind para maging karapat-dapat ng police. Eto, magbasa tayo ng bullshit. Karapat-dapat ng police na magtatanggol at ipoprotekta sa bayan. Tapos, naturalize ko sa ibang bansa lang pala yun. Iba klase ng mga police dito sa Pinas eh. Itsura pa lang alam mo na. So, pinipaint pa nila na killer ang mga police dito. Police sa Pilipinas na parang trigger happy ang gusto nitong palabasin. No? Gusto niya daw sa ibang bansa daw, yung unang putok dapat blank. Sa pag 24 years ko ng pagmamayari ng barel, never pa akong bumili ng blank bullet. Bakit? Unang-una, mas mahal ang blank bullet sa regular bullet. Pangalawa, mas mahirap maghanap ng blank bullet sa regular bullets. Pangatlo, pwede kang mamatay pag gumamit ka ng blank bullets. Kasi 'di ba, ano ba purpose ng barrel, 'di ba? Para to save your life. Kung life and death scenario and ang nagamit mo blank bullets, patay ka. Kaya nga nag-comment ako, sabi ko, paano kung may sasaksak sa'yo? Tapos ang una mong putok blank, di yari ka. Sabi ko, mali pagkakaalam mo sa it can get the police killed. O ito, ang pangit ng pangit ng pinipaint nilang kapulisan natin. Sabi ni Business and Motorcycling, Brad, sorry to disagree with you, but in our country, condition 1, lagi ang baril ng kapulisan dahil yan sa principle na mas okay na sila yung makaunang pumutok kontra sa masamang loob kaysa sila maunahan. It doesn't necessarily applies to law enforcement. Pati sa civilian, dapat condition 1 tayo. Bakit? Kasi meron kang merong tawag dito, may myth
myth na sa tingin nyo, meron pa kayong chance na, meron pa kayong time na magkasa. Eh, paano kung wala ka ng time magkasa? Di ba? Di ba? So, yan, no? Sabi nito, nagkamali ang pulis na kasukubit siguro sa tagiliran ng baril, kaya nung hinugot sa kanyang bewang para hindi mahulog, maaaring na ipasok niya ang trigger finger doon sa trigger for whatever reason nakalabit niya. Or, number 2, nakasukbit sa harapan niya ang baril, kaya nang hugutin si Junior, ang trigger ang nasukbit niya. Pero malabo itong mangyari. Number 2, kasi normally policemen tuck their guns sa may tagiliran. Okay. Sabi ni Benigno Bismar 5942, oo nga, tsak na nakalabit ng pulis. Dahilan niya lang yan na nahulog at biglang pumutok ang Glock niya. Eh, hindi puputok ang Glock kahit naka-chamber load na bumagsak semento dahil drop safety yan, meron yung firing pin block. Ito, magpapansot pa tong Sabella. Sumagot sa akin. Kaya ang sinasabi ng presence of mind. Ano ba yung sinasabi mong presence of mind? Ang sabi mo kanina, sinasabi mo, dapat yung unang putok blank eh. Sinabi ko din yan na in case emergency pa encuentro, make sure that your bullets are ready. So, ibig sabihin, pag normal na situation, hindi naka-ready yung bullet mo. So, parang alam mo kung kailan dadating yung danger, no? Pag alam mo na darating yung danger, doon ka pala maglo-load. So, mali pa din yan. Magpapalusot pa to eh. Kaya sabi ko, a little knowledge is a dangerous thing. No? Akala mo may alam ka sa baril, tapos mangangaral ka. Yan ang mas delikado kung may makikinig sa'yo. I also said it was applied to other countries. Ha? Saang bansa? Ang alam ko, Israeli lang ang pero hindi sila nagkikerry ng blank. Israeli carry, nirarak pa yung slide, pero hindi sila nagkikerry. Walang nagkikerry ng slide, ng blank. Yan, sabihin ko na sa inyo, walang nagkikerry ng blank, kalokohan yan. Pwede kang mamatay. Pagka kailangan mo na, blank ay makakarga mo, yari ka. To serve and protect was the motto of PNP. Not to kill or to get killed. It depends within any... Papalusot pa to. Hindi alam sinasabi niya. Kawalan ng disiplina. Kaya sinasabi na ituring mong asawang baril at maging responsible. Kung makapangaral to, kala mo may baril. Pero wala tong baril. Halatang halata. Sabi ni Always Somewhere 74, makasalanan si Junjun. Marami na siguro na agrabyado yan. Kaya nakarma na. Rest in peace, Junjun. Ito, sabi ni Noel Escuba 3423, pinagsasabi ng pulis na yan, di puputok ang Glock kung hindi sa trigger lang. Kung ganyan ba na may babal ka, ayos ganyan, dapat wag sa kawawa. Ako, mayroon to galit sa pulis Hindi sila nagkaintindihan ng isa pa niyang ulo. Pambihira naman, sabi ni God for Sale 708. Ingat po kayo kapulisan sa paghawak ng baril nyo. Ito, si at Arnold Lace 2935. Correction, pag bumagsak ang Glock, di siya pupuntok. Number 1 of the safety features niya is yung drop test, kaya nakuha ng PNP as service F firearm. Puputok lang ang Glock pag kinalabit mo ang trigger, so malamang kinalabit niya yung trigger. No? Malamang to, nung naghuhubad siya ng, ng damit, ng pantalon niya, kaysa mahulog yung baril, inalalaya niya or whatever, nahawakan niya to sa trigger. Pumasok yung daliri niya sa trigger. Yun ang hula ko. Bakit? Ito, maganda. Toyota Service Dog Malcol Limited. Bakit may load agad yung chamber? Di ba dapat wala? Dahil naka-standby lang para kahit mahulog, wala accidental firing. Kulang sa safety, malis lang at tinamaan si Manoy. Dapat daw, dahil naka-standby ka. So, parang alam mo, mapipredict mo kung kailan darating yung danger, no? Dahil naka-standby lang daw eh. So, feeling talaga nila, magkakasaka lang pag-aatake na yung kalaban. No? Kawawa na si Junjun, get well soon. Jun, kaya mo yan. Archie De Leon 7544, laman correction lang po. 3 safety ng Glock. Trigger, safety, firing pin safety, at drop safety. Kaya kahit loaded po yan malaglag, hindi yan puputok unless may minodify. Hindi yan minodify, nakalabit niya lang yung trigger. Simpleng-simple. Okay? Yung baril yung napagpag niya, hindi yung batuta. Baka. Sinisil na daw ng tadhana. Balita. Ano pa? Mahal na mahal nyo mga baril nyo, di yan nangingilala ng amo. Wala nang kinabukasan. Dapat inilis siya muna ang magazine, nakaload para siguradong walang bala. Yeah,
pwede rin yun, no? Pagka magsi-CR ka, kaso delikado pa rin eh, kasi hindi mo alam kung sa CR ka abutan ng ano eh. Ang tawag dito ng enkwentro. Ouch, need yung department na tagalinis ng baril. Hindi, kailangan lang common sense. Hindi nyo ina-address ang pinakamahalagang tanong, ano nangyari kay Junjun? Agoy, sabi ni Mang Boy Guapo, drop safety ang Glock. Anyari sa'yo, madam? So, ang kinikriticize niya dito yung babaeng polis na nagre-report. Yung head. Ano ba yan, mga nag-train, tapos na-aksidente pa sa mga double action ng... Mali naman, double action. Ano sinasabi itong double action? Hindi dapat lagyan ng bala sa chamber. Kulang sa training ang polis. Ito, isa rin tong ano eh. Nagmamagaling. Sid Borromeo 8409. Double action ng Glock. Ano ibig sabihin ng double action ng Glock? Walang Glock na double action. No? Di dapat lagyan ng bala. Pag double action, hindi dapat lagyan ng bala. Baliktad eh. Actually, may mga double action na pistols. Yun talaga, like yung Beretta, no? And yung Taurus ko, TH40, double action din yun. Kailangan mong, yung unang trigger pull nun, mahaba, long, and hard. Single action na yung mga kasunod. Okay. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng double action. Hindi niya magagamit baril niya. Drop safety ang Glock pistol, meron yan firing pin block, kaya hindi puputok. Hindi naman puputok. Kahit pukpukin, malakas gamit mali, pero yung, ayan. Yung Sig Sauer pistol model P320, yun ang pumuputok. Alam ko, ayan. Kaya, may issue yung Sig P320. Ano pa? Sorry, pero may trigger safety ang Glock. Siguro hindi aftermarket yan. Striker, basta striker pistol, wag mag-load. Dapat pinag-aralan ng government bago yan in-issue. Ang pinagsasabi nito, si F. Vincent 3133. Pag striker pistol, hindi dapat maglo-load. So, kailan ka pa maglo-load? Diba? Pag andyan na yung kalaban, ay, nako. Ayan, basahin niyo yung mga comment. Delegado talaga ang Glock na baril. Maraming polis na baril sa sarili. Kasama din mo kasi malaman kung nakakak. Saka loaded. Dapat ma-expose hammer. Hindi, assume mo nga na loaded ang gun eh. Bakit kailangan mo pang malaman kung nakakak and lock ang ano or loaded ang baril? Di ba always assume na loaded ang baril? No? Unless after mo ma-clear. Now I know pangit pala gamitin ang Glock. Hahaha. Ano update sa... Mas maganda pa rin ang Rock Island. Hahaha. Ano pa rin to? 1911 pa rin ang utak nito. Maganda ang Rock Island 1911. Yes. Maganda rin ang Glock. Kaya maganda sa gun world eh. Daming pagpipilian eh. No? Ang function, magkakaiba sila ng application. Okay? So, tatapusin natin yung vlog na to, no? Let's, assume na lang natin paano niya nakakalabit yung, ayan ha. Alis ko na yung magazine. Walang bala yan. Okay? Yan. Okay, so kahit pupukin mo daw ng martilyo to, hindi to puputok. Ha? Kahit malaglag, hindi puputok unless nga makalabit yung trigger. So, pwede na inaalalayan na paghubad niya ng belt niya, paghawak niya sa baril, nakaganon agad yung kamay niya. Alam niyo ba yon? Nakaganyan agad and siguro nakalabit niya yung trigger ng baril. Ha? Kasi pointing pointing downwards ba? No? Na nakakalabit niya. Kasi hindi pwedeng pointing pataas, otherwise patay na siya kung sa dibdib niya yung tumama. So, malamang sa malamang nung paghubad niya ng duty belt niya, yung daliri niya, sabi ko sa inyo, trigger finger of the trigger, diyan yung makikita yung mga baguhan sa baril eh. Pagka binigyan niya ng baril, pinahawak niya ng baril, uy, patingin nga, ang ganda. Ang ganda. Nakaganyan agad. Pero yung mga trained na talaga, uy, patingin nga ng baril mo, ang ganda. Oh. Naka-trigger finger out na. No? So, trigger discipline. Hindi yan na pag-aaralan overnight na tinuro sa'yo ngayon. Bukas, expert ka na.
No? Minsan kasi most of the time, hindi minsan, unconscious yung paggamit ng trigger discipline mo. Okay? Unconscious yan. Sabi ko sa iyo, pag-aralan niyo yan, tignan niyo yung mga tumitingin ng baril sa mga gun stores. Pagka humawak ba ng baril niya, nakaganyan na. Oh, ganda nito, ganda ganyan. Kung saan pa pinopoint. Kaysa yung pagkaabot sa kanya ng baril, oy, okay to na ganyan. So that's it guys. At the end, hindi totoo yung binabalita ng babaeng police na pumotok yung baril. Hindi talaga totoo kasi I've seen it myself na nakapag-assemble na ako ng sarili ko Glock clone, PSA, Palmetto State Armory Dagger. From scratch, inassemble ko. Bumili ako ng slide na talagang slide lang talaga. Bumili ako ng barrel, hiwa-hiwalay. Hanggang yung internals, binili ko rin hiwa-hiwalay. Ako nag-install. So nakita ko mismo yung mga safety na ini-install dyan. No? So, ganun talaga. Anyway, always practice gun safety and wag natin sisiin yung barrel. Kasi inanimate object to. So, kahit ikasa ko to, ilagay ko yan sa center table namin dito sa salas, hindi yan puputok hanggat walang kakalabit ng trigger. So, similar din dun sa nangyari sa police. Hindi yan pumutok kung hindi mo kinalabit yung trigger. So, that's it guys. Thanks for watching.